The Bloody Woman. Isang gabi, habang naglalakad ka pauwi galing eskwelahan, ay may nakasalubong ka na karo ng patay. Agad na nanindig ang mga balahibo sa buong mong katawan. Nagmistula iyong mga patay na muling nangabuhay. Bukod sa napakadilim ng paligid, ay wala ring katao-tao sa lugar. Tahimik ang dati-rati ay umpukan ng mga taong lansangan. Hindi nagtagal, biglang umihip ang napakalamig na hangin na lalong nagpatindig sa iyong mga balahibo. Tila mga palad iyon na dumampi sa iyong balat, na nanunuot sa iyong kaloob-looban. Sandali kang napahinto, ang iyong mga mata ay hindi na mapakali. Unti-unti mo nang nararamdaman ang takot na dahang-dahang sumasakop sa iyong sistema. Hindi mo namalayan na nakayakap ka na pala sa iyong katawan, nilalamig at nanginginig. Mariin mong ipinikit ang iyong mga mata. Nang muli kang magmulat ay huminga ka ng malalim bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Binabaybay mo ang kahabaan ng iskinita malapit sa inyong lugar. Kahit papano ay maliwanag ang lugar na iyong nilalakaran dahil sa ilang lumang poste ng ilaw sa daan. Muli kang napahinto. May narinig kang putok ng baril. Dali-dali kang nagkubli sa madilim na bahagi ng iskinita. Agad ka pang napatakip ng iyong ilong dahil sa baho ng iyong tinataguan. Kahit masangsang ang amoy, ay tiniis mo lang iyon. Ilang saglit pa, may dalawang lalaking dumaan malapit sa iyong kinalalagyan. Nagbubulungan ang mga ito. Tumatawa, hindi. Humahalakhak sila. Ramdam mong may ginawa silang hindi ka nais-nais. Pigil na pigil ang iyong paghinga. Natatakot ka na baka makita ka nila. Bawat segundong lumipas ay patindi ng patindi ang kabog ng iyong dibdib. Takot na takot ka. Hindi rin nagtagal, ay mabilis na naglaho sa iyong paningin ang dalawang kalalakihan na halatang nagmamadali. Ayaw mo pa sanang tumayo sa iyong kinalalagyan, ngunit wala ka nang nagawa. Masyado ka nang gagabihin sa pag-uwi. Nagpalingalinga ka muna sa paligid bago nagsimulang maglakad. Sa kalagitnaan ng iyong paglalakad, ay biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Sumabay pa rito ang malakas na hampas ng hangin, kung kaya ang ilang sako ng basura ay natumba. Munti ka pang mapasigaw ng may sumulpot na pusang itim sa iyong harapan. Napasapo ka na lang sa iyong dibdib. Labis-labis na ang kabog nito. Pagkalabas mo sa iskinitang iyong pinanggalingan, ay may nakita kang kumpulan ng mga tao. Dahil sa labis na kuryosidad, ay nakiusisa ka. Napatakip ka na lang ng iyong bibig. Hindi ka makapaniwala sa iyong nakita. Nakahandusay sa sahig ang isang babae at naliligo sa sarili nitong dugo. Kitang-kita mo rin ang mga pasa nito sa muka at maging sa katawan. Namumula iyon na tila sariwa pa. Hindi rin nakatakas sa iyong paningin ng ilang saksak sa katawan ng dalaga. Napaatras ka. Nasisimula namang manglabot ang iyong katawan. Paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan ang itsura ng dalaga. Nakangisi at tila tumatawa. Ang babae sa iyong harapan ay ang babaeng duguan na nakahandusay kanina lang. Titig na titig ito sa iyo, galit na galit, muhing-muhi sa hindi malamang dahilan. Gusto mong maiyak pero hindi mo magawa. Sinubukan mong sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa iyong bibig. Namimilog ang iyong mga mata sa sumunod na nangyari. Ang babaeng duguan ay unti-unting lumapit sa iyo. Kinuha niya ang iyong kamay at itinapat sa kanyang noo. Hindi pa ito nakontento at ipinasok ang iyong hintuturo sa butas ng kanyang noo. Agad na nanlambot ang iyong mga tuhod. Mangyak-ngiyak ka na. Ramdam na ramdam mo ang kakaibang init sa iyong hintuturo. Pakiwari mo pa ay may kung ano na gumagapang doon. Pagkahugot ng dalaga sa iyong daliri mula sa butas ng kanyang noo, ay binigyan ka niya ng isang ngiti, ngiti na lalong nagpanginig sa iyong mga kalamnan. Mabilis na umagos ang mapulang likido mula sa kanyang noo, kasama ang ilang mapuputi at nakakadiring mga uod. Napahiyaw ka na lang. Nang mabitawan niya ang iyong kamay ay mabilis kang umatras palayo. Ang mga namumuong luha sa iyong mga mata ay unti-unting tumutulo sa iyong pisngi. Ano ba ang nangyayari? Ang nangangatal mong sabi. Habang patuloy ka sa paglayo ay patuloy rin ito sa paglapit sa iyo. Hinahabol ka niya. Hindi nagtagal, napatid ka at napasalampak sa sahig. Nanginginig ang iyong buong katawan.
Tatayo ka na sana nang biglang may malamig na palad ang humawak sa iyong balikat. Kahit takot ay otomatikong lumingon ang iyong ulo. Tumambad sa iyong harapan ang mukha ng babaeng naagnas ang noo. May ilan pang mga malalaking puting uod na gumagapang doon. Amoy na amoy mo rin ang masangsang na amoy na nagmumula sa kanyang mga sugat sa muka. Mabilis kang tumayo at takmang tatakbo. Nang bigla ka na lang niyang niyapos ng pagkahigpit-higpit, ramdam na ramdam mo ang init na unti-unting dumadaloy sa iyong balikat. May dala iyong nakakasulasok na amoy na hindi mo lubos masikmura. Nang lingunin mo iyon ay kitang-kita mo ang mapulang likido na unti-unting umaagos sa iyong katawan. Kakaibang naglakas loob ka at mabilis siyang itinulak. Laking gulat mo nang nawala siya bigla. Linilingon mo ang paligid. Wala na ang babaeng duguan. Nawala itong parang bula. Patakbo kang umalis sa lugar. Ngunit hindi ka pa man nakakalayo ay dinamba ka bigla ng babae. Mula sa pagkakahiga ay napabalikwas ka. Pawis na pawis at naghahabol ng hininga. Dali-dali kang nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Mag-iisang buwan na rin ang nakalipas na makita mo ang babaeng duguan. Simula rin nun, palagi mo na itong napapanaginipan. Pabalik ka na sana sa iyong silid nang may kumatok sa harap ng pintuan. Dahil wala ang iyong mga magulang, ay dali-dali kang nagtungo roon para buksan ang pinto. Tumambad sa iyong harap ang mukha ng isang lalaki, nakangisi at nanlilisik ang mga mata. Ilang sandali pa, naramdaman mo na lang na may mainit na likido ang umaagos sa iyong dibdib. Napahawak ka rito at pinagmasdan ang iyong kamay. Dugo! Nang mapagtanto mo iyon ay unti-unting nanlabo ang iyong paningin. Nangihina ka na. Pakiwari mo pa ay bigla ka na lang inantok. Bago tuluyang magblangko ang iyong isip, ay narinig mong nagsalita ang lalaki. Okay na pare, patay na yung nakakita sa atin.